1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Mga kids! Ready na ba kayo? Are you ready? Tuwing Sunday morning, makakasama niyo kami para mag-enjoy sa mga kwento mula sa Bible. May kantahan at sayawan din. Kaya huwag kalimutan makinig every Sunday, 7:30 a.m. sa 1116 DXAS, your community radio. Mapapanood din ang Move Kids Radio sa ating official FB page and YouTube channel. Kita kids mga ka-move! Move Kids Radio! At kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang iyong kasama, Kuya Jerry. Yan. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. At kaya naman inanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Scan ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong donation. Maraming salamat po sa inyong partnership at God bless po sa inyong lahat. At ngayong umaga ay dadako na po tayo sa ating pag-uusapan. Mga ka-Family Matters, sa panahon ngayon, alam natin na sa tuwing December, ang mga lalaki sa pamilya ang madalas unang nai-stress. Kaya ba kayo dyan? Agree kayo dito. Bakit? Sa budget sa Noche Buena, pang regalo, pang tuition, pang gasto sa reunion, plus trabaho pa. Pero mga kamanday, ang tunay na lakas ng ama ay hindi nakikita sa dami ng kaya niyang bayaran, kundi sa panindigan niya para sa pamilya, emotionally, spiritually, and relationally. Ayan, at dito papasok ang ating Bible verse today sa Joshua 24:15. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ayan. Ang lalaking tunay na malakas ay hindi lang provider. Siya ay spiritual leader, emotional, at role model ng pananampalataya. At ngayong umaga ay pag-uusapan natin ang tunay na lakas ng Ama sa panahon ng Pasko. Ayan. Kaya naman ngayong umaga ay inanyahan ko po kayong sumali. Sali po kayo sa ating kwentuhan, mag-text lang sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. O mag-comment sa ating Facebook page, i-click nyo lang ang 1116 DXAS, your community radio. Ayan, at dito na tayo kapatid, mag-discuss sa ating unang punto. Ayan, alam mo kapatid, ang lakas ng Ama ay hindi lang sa bulsa. Mutuo ba kanini nga ang lakas ng Ama ay hindi lang sa bulsa? Saan? Nasa presensya din. Bakit? Kasi during December, ang daming tatay ang nabe-burn out sa financial pressure. Tinuod yun na, kaya nga naman, daghan kayo kagpalitan, daghan kayo kagatimanon, kinsa ang angay palitan, kay kung imong malimtan, murag mangluod. Pero alam mo kapatid, no, tandaan, ang presensya mo ay mas mahalaga
kaysa regalo. Tinuod man yun na. Although nabatasan naman yun nato, no, kita nga Pilipino nga kailangan yun matagaan sila ani, o kita nga lalaki nga muhatag yun ta ani. Pero ayaw pug kalimti igsoon, no, nga ang presensya, ang imong pagkaanaa diha sa imong panimalay ang pinaka importante ni ana, ang pinakamahalaga, no. Ang mga anak mas natatandaan ang banding kaysa laruan, no. Tunod man na kay paliton nga mga dulaan para sa imong mga anak. Pero ayaw pug kalimti, wala ko na ingon nga dili maayo palit, pero kung dili makaya sa budget, no, ayaw pug sa. Pero mas tiyada tong naadyon. Pero importante yun ning ang imuhang presensya, no. Ingon pa diri nga ang mas mahinduman sa imong anak ang imuhang presensya. Pangalawa mga kapatid, ang asawa mas kailangan ang emotional presence mo kaysa material gift. O, tinuod yun na siya, no. Sa man na nga nagpadala man kag sa kabutang na nagpadala ka ni ana pero wala pug ka, no. Importante yun ang imuha yung pagkanaadya sa panimalay sa panahon sa celebration sa Pasko, no. Ikatulo, kapag may problema sa pera, mas dapat magtulungan kaysa mag-away. O, mo na ang importante yun. Kung naay problema sa when it comes of money mga kabatid, so unsa ang buhaton, ang imong buhaton dapat magtulungan kaysa mag-away. Dili yun dapat mag-away. Nga naman kwarta ra man na kung ma-short, no, kung mawad-an og budget para diha, ayaw na mo paglalis, no. Ikaw pud lalaki, so imo na lang inon nga okay kada short man, okay sa sunod na pud, budgetan nato ni para sunod, or pwede nimo ipahabol next time. Kaya remember, ang kwarta makitaan ra gyud na siya, i-explain lang ka nahutdan ka og budget para ni ana. So mauni ang una nimo nga himnunuman, no, nga ang lakas ng ama ay hindi lang sa bulsa, ito ay nasa presensya mo din mga kapatid. Ayan, paano natin to may connect sa scripture, sa ating Bible verse, no? Sa Joshua, sabi dito, we will serve the Lord, no? Hindi niya sinabi, we will impress people. Ang tunay na serbisyo ay presence, love, and leadership. Mao yun ni ang essence igsoon. Dili kay para ma-impress lang nimo ang mga tao, kailangan mo hatag jud ko, no, para man na siya, plus ra man na siya, mga igadugang ra na siya. Pero ang pinaka-importante day igsoon nga serbisyo ang imong presensya, no, ang imong gugma, giunsa nimo paghatag, giunsa nimo pagmulda, giunsa nimo paghatag ang imong pagka-leader sa usa ka panimalay. So mauna ang atong may connect sama sa gibuhat ni Josue, no, ingin siya, as for me and my house, we will serve the Lord. Ayan. Ang pangalawa nating punto mga kapatid, na ang tunay na lakas ng lalaking makadiyos ay nasa kanyang panalangin, no. Asa man gyud ita magkuha day og kusog, no, sa wala lain ang ato ari yung mga pag-ampo diya sa Ginoo. Kay tunod man na, no, makaingon nga lalaki ta, no, kanang kugita, no, macho ka, kanang dili ka mo hilak, dili ka mo surrender, pero wala kay mahimo igsuon kung abot na ang mga pagsulay sa kinabuhi. Pero timan igsuon ang tunay na lakas ng lalaking makadiyos ay nasa kanyang panalangin. Dapat prayerful mga kapatid bilang isang lalaki. May nampuon yun sa kanunay. Ngano man yun nga dapat may nampuon ang usa ka lalaki. Ngano? Bilang haligi ng tahanan, ikaw ang unang humingi ng gabay para sa pamilya. Mao nay dapat himuon. Always nimong ibutang sa imong hunahuna nga bilang leader sa panimalay, mampuon jud ka. Kisabay mampuon diya mga lalaki, taas kamay diyan. Agree ba mo nga ang dapat sa lalaki bilang leader ng isang tahanan, leader sa panimalay, nga prayerful, siya ang mulid. Ngano man kay kung ikaw may inampuon igsuon nagpasabot na nga kusgan ka nga lalaki, dili ka nga weak, no? Why? Prayer is protection po mga kapatid. Totoo yan, no? Dili wala ta sa ingon nga kaning prayer at char-char naman na siya, ang prayer decoration naman na siya. No, ang prayer po mga kapatid, ito ay isang
declaration po natin, ito ay isang pakiusap po natin sa Panginoon na bigyan tayo ng proteksyon. Gaano man kaganda mga kapatid ang ating bahay, gaano man kagara ang ating sasakyan mga kapatid, pero kung ang proteksyon wala magtabon sa inyo ha, wala gyapon madawdaw. Tan-awa ra gud ang giingon dito igsoon, no, sa ato ang nakita, no, nga pila ka years niyang gipundar ang iyang balay, pila ka years niyang gipundar ang iyang sakyanan, pero sa dihang miabot ang dilubyo, no, kato niya gipundar to niya sa abroad pero nawala lang ang tanan. Ngano man kay naabot jud ang kalamidad. Wala ra ingon digsoon nga kun dili ka maginapuon dili na ka maabtan og mga problema. What I mean po mga kapatid, na dapat talaga bilang isang lalaki tanang mainampuon sa kanunay. Kasi sabi natin na prayer is protection. No? It builds unity. Mao po na diha kung kanunay mo muampo sa Ginoo, kung kanunay kang mangayo sa Ginoo og tabang, maunay mo lead sa inyo ha nga mag-unite di mo kanunay diha sa panimalay. Walay away, walay lalis-lalis, puro mo diha sinabtanay. Ayan. Ang ituloy igsoon, no? Kahit isang minuto lang, no? Prayer with family every night can transform the home. Kung imo lang tagaan og usa lang ka minuto, pila ra gud ang usa ka minuto? 60 seconds ra man na siya, no? Kung tagaan nimo naghigayon nga mangayo mo tabang sa Ginoo, muampo mo sa Ginoo, labi na nga lalaki ka, kay akto ning address sa mga lalaki, dapat ikaw ang mulid. So maging mainampuon ka kanunay. No, ayaw jud wala himuon nimong regular jud na siya diya sa imong panimalay ngano man. Kay kung imo ning ginahimo sama kang muswi nga kanunay siyang nagsalig sa iyahang buhi nga Dios. So, unsa ra ta may kunig-kunigsoon ang lalaking nagpapasakop sa Dios o ang lalaki kanunay nagpasakop sa Ginoo, unsa may mahitabo ang nagiging matatag na leader ng pamilya. Nga na ide igsoon ang mahitabo. Kung kanunay liay kang nagpasakop sa Ginoo, kung lagi kang nagpapasakop sa Dios, noon sa mahitabo bilang lalaki, mas matatag ka nga leader di ay, no? Mas matatag na leader sa asa sa imong pamilya. O timani na igsoon, asa man ka, no? Pili matatag na leader o weak na leader. So pili juga dito, matatag na leader. So ano ang dapat gawin para maging matatag na leader, no? Ito ang dapat natin gawin, no? Magsalig ta Ginoo, kanunay ta mo sangpit sa Ginoo, ug mangayo tagtabang sa Ginoo. Ayan. Ang point 3 naman mga kapatid, ito yung ang disiplina at pagmamahal ay regalong hindi na papalitan. Ang disiplina juday at pagmamahal ay regalong hindi na papalitan. Naaman tayo dagan kay mga regalo. No, nindot kay tag mahatag karon nga year end, no, month of December. No, naa kay madawat bonus tournament pay. Pero napaday pinakanindot na nga regalo nga imong madawat unsa ang hindi napapalitan, ang disiplina at pagmamahal, no? Kaya nga Monday, gusto kayong encourage kayo, no? Tandaan po natin, ang leadership ay hindi controlling. It is a sacrifice, no? Palagi nating tatandaan 'yan. Nga dili ka mahimong kontrolado himinti unsay naa diha sa imong panimalay when it comes sa decision, sa imuhang dapat buhaton, ikaw jud ang masunod. So dili ing ana controlling ka himinti. Unsa day ang leadership bilang isang lalaki? It is a sacrifice. Lagi nating tandaan yan nga ang pinaka-the best jud nga imuhang pagabuhaton sakripisyo. Bisan wala kay madawat, bisag wala kay imo, basta lang ikalipay para nila. Mauna ang isang mabuting lalaki sa isang tahanan, no? Laging nagsasakripisyo para lang sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Sabi dito mga kapatid, ang tatay na may patience ay mas mabisa kaysa tatay na may pera. Di ba? Kung ang lalaki kanunay mapasensyoso diya sa panimalay, pinaka-effective po 'yan, no? Kaysa sa may tatay na may pera pero controlling siya. So walang epekto. Napaka-weak niyan mga kapatid. So ang gagawin natin mga lalaki, no, may pera man o wala, so dapat lagi po tayong nagsakripisyo, no? Kanabang makabalutang mo sabot, kabalutang mo pailob,
kabaluta nga mo disiplina in a godly way nganuman kay kung aton ang pagabuhaton manggod maunay ang mahitabo sa imong pamilya nga mahimo yung Dios nun. Sama sa kinabuhi ni Josue nga iya yung gipili nga bahala mo diya no nga ayon siya nga sige mga lag kisa man yung atong pilion sa pagpangalagad. Sino ba ang ating pipiliin no? Ang mga Diyos ng Amorites, ang mga Diyos ba ng Euphrates, no? Para sa akin, as for me in my house, we will serve the Lord. Dapat ingana punta sa akong panimalay nga natay prinsipyo nga kanunay na align po diha sa Ginoo. Ayan. Tandaan po natin sa pangalawa din na December is emotional season. Ganun mang nahimo emotional season. Ug mo hinungdan ang madalas na away or ang mas madalas ang away. Kasi gusto natin mga kapatid when it comes na kung December na no, palaging ang pressure at mataas na expectation. Puro natin nga kailangan jud ang atong Pasko perpekto. Kasi sa nakikita natin sa media, sa pelikula, sa social media, marami ang nakaramdam ng matinding pressure na maging perpekto ang kanilang Pasko. So kailangan maging maganda ang decoration, masarap ang handa, kompleto ang pamilya, at perpekto ang mga regalo. So kapag hindi natugunan ang mga gini-expect nimo, so madaling makaramdam ang pagkadismaya at kalungkutan. So mauna hinuon hinungdan sa stress sa pinansyal. Kay maglisod naman ka unsaon nimo ma-met up kang gastuhon grabe na. So ang pagbili ng mga regalo at paghanda para sa parties ay nagdudulot ng malaking stress sa pera para sa maraming tao na nagpapataas din ng antas ng pag-alala. Ayan, mga kapatid, tandaan po natin yan nga mauna hinungdan noon nga kanunay na noon naglalis tungod kay na pressure na kapag-ayo. Ikatuloy igsoon kaning isolation at loneliness, no, kalungkutan. Itong salitang sad, seasonal affective disorder, no, na ay mga gitawag jag holiday blues sa ibang bansa. Ang pagbaba ng sikat ng araw at lamig ng panahon ay nagkapalitaw ng tinawag na holiday blues o seasonal affective disorder. Isang uri ng depresyon na konektado sa pagbago ng panahon kahit sa Pilipinas o dito sa atin. Ang matinding pagod at pagkaubos ng oras ay nakaragdag sa pagiging down, no. Ikaduha diha, paghihiwalay para sa mga overseas Filipino workers, OFW o mga nakatira malayo sa kanilang pamilya. Ang Pasko ay lalong nagpapatindi ng pakiramdam ng kalungkutan at pangulila dahil sa hindi nila makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. So mao na yung gitawag na hinoon nga December is emotional season. Tungod man kay na-miss na nimo sila pag-ayo, usay ma-pressure ka unsay dapat pamaliton, dapat yun ingani jud mahitabo sa amo ang Christmas. So mao na hinungdan nga kanunay mong mag-away. So timani igsoon nga ang Disyembre ay tinatawag na emotional season dahil sa pagsama-sama ng malaking pressure, no? Isa na diyan ang pera, oras at social expectations at personal na pagdinilay-nilay, no? Sa nakaraan at sa mga nawawala na nagpapalabas ng matitindi at magkakaibang damdamin. Mao na hinungdan hinoon nga tungod lang kay dili matagbo ang imuhang gusto mahitabo o mao na hinoon nga disappointed ka. O ikatulo po mga kapatid, mga lalaki diyan na nakikinig ngayon, no, ang isang tunay na lalaki marunong mag-sorry. O atod ba nang ginalito kanunay kung magkamali man ka o wala kay mali, dapat jud nga mag-sorry ka, no? Magpakumbaba. O ginahimo ba na nimo magpakumbaba ka ba, no? At mag-reach out sa pamilya. O kinahanglan jud nga kanunay nimo ning pagbuhaton, no? Kabalo kang mag-sorry, kabalo kang magpakumbaba, o kabalo kang mo-reach out sa imong pamilya. Dili kay pasagdan na ko sila kailangan kay sila di una nga mo kanako motawag kay ako gud ang kuan provider nila nganong ako may muapas nila nganong ako man ang magsuri nga lalaki man ko, so anong magpaubos man ko lalaki man ko, ako man ang padre di pamilya.
ako man ang lalaki. So sila jud ang mukan sa kuha mo luhod. So dili nga na mga kapatid. Always remember sa sinabi ko kanina, ang leadership, no, ang pagiging lalaki, no, ay hindi controlling, no. It is sacrifice. Tandaan po natin yan. Ang kabalutan nga mo paubos jud, kabalutan mo reach out, ug kanunay tang nga nang mangayog sorry ano man labi na igsoon kay ang word nga sorry maunay pinaka-importanteng word nga badungog sa ato ang pamilya when it comes sa imuhang pamilya, mga anak nimo o sa imong asawa. Bilang isang lalaki mga kapatid, hindi po yan kakulangan. O kana bang lisod kay isulti po. Dili siya maka-minus, dili siya makabawas ng points kung atoan ang buhaton. Nga naman, mas madungagan hinoon ang ato ang pagapogi points ni ana nga naman kay isa kang tunay na lalaki. Di ba? Timan ina igsuon. Always remember po mga kapatid, minsan mahihirapan po tayo. Bakit? Kasi minsan ang pride ang nangunguna sa ating dibdib. Tungod kinaana ang ato ang pride sa atong kinabuhi. Kanunay nato nang ginahimo or ginatanaw nga ay ako ang pinaka-bossing sa panimalay. No po mga kapatid, no. Dapat po mga kapatid i-embrace nato ning tulo. Dapat marunong ka mag-sorry at dapat magpakumbaba ka at dapat mag-reach out ka sa imuhang pamilya, no. Hindi mo dumiigsoon, no. Lagi nating tandaan mga kapatid, ang pinakamagandang pamasko ng lalaki sa pamilya ay hindi gadget. Kundi unsa man gabay, pag-unawa at pagmamahal. Kana jud ang pinaka-importante sa tanan. Mas man wala ka nang ingon nga dili ani mo tagan nga na kung naay sobra kung daghang kwarta. Pero kung imuha jud ng tan-aw nimo nga murag limited mo man ma-short ka. Ang pinaka-budget ginahimo na nimo. Og ang imuhang pinaka the best nimong ginainat-inat na gyud diha para lang jud nga matagbo ang panginahanglan sa imong pamilya. Pero remember din mga kapatid, wala nang pinaka-importante diya unsa man ang gabay, pag-unawa ug ang pagmamahal. Importante yun na sa ilaha. Kay sa tibok tuig kung ato na gina-express kanunay sa ilaha, no, makaingon yun na sila ug dili na nila malimtan nga kato akong papa, maayo to nga amahan. No. Kato akong papa, ako tong ikapahinambog jud. No. Ug mao ni ang dapat natong buhaton. No, mga kapatid. So tandaan mga kapatid, hindi perpekto ang buhay. Totoo ba? Hindi perpekto ang buhay natin, lalo na sa pagiging lalaki. Pero pwede kang maging matatag kung may Diyos sa gitna. Sa gitna ng iyong buhay. Ayan, tandaan natin yan mga kapatid, no? May mga panahon din na tayo nagkukulang, tayo nagkakamali, no? Usahay himuon na to ang tanan pero dili pa siya enough. Managiingon nga dili perpekto ang atong kinabuhi. Pero no, asa man jud ang ato ang tan-awon, no, pwede nimo na siyang itarong, no. Pwede kang magiging matatag kung naa kay Ginoo di ay sa imong kinabuhi. So ayo kalimti yun ang Ginoo, labaw sa tanan nganuman kay siya ra joy siya ray makatabon o siya ray makahatag og kalipay sa dihang wala nimo nahatag ang tanan ang pinaka the best para sa imong pamilya. Ayan, di ba? Okay ba? Thumbs up pa tayo diyan. So mga ka-Family Matters, napakaganda ng ating napag-usapan natin ngayong umaga, no? Ang topic natin ay ang tunay na lakas ng ama sa panahon ng Pasko. Medyo na ang pinaka-nindot na to, ang tunay na lakas natin. Kung sana siya, tanang dili man nimo mahatag ang tanang butang para sa ilaha, pero ang imong mahatag mauni ang imong gabay, ang imong love, ang imong pagsabot ug ang imong gugma para sa ilaha. Mao na yung pinaka-ultimate nga regalo nimo para sa ilaha. Ayan. So, pero sa sandaling ito mga kapatid, gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Unsa bay
kwento nimo para sa imong kinabuhi diya sa imong panimalay. I'm sure naadyo kay kwento, no? Pwede nimo na i-share sa mua. So mga kamanday, tanong ko sa inyo nitong umaga na to. Ano ang pinakamabigat na challenge nyo ngayong December? Mura nga karong December jud daghan kay mo challenge oy bilang isang lalaki, bilang isang padre de pamilya sa isang tahanan. Pwede niyo na ikwento diri o inyong message sa mua, i-share sa mua kung unsa ang imong pinaka-challenge karong December. No? Share nyo sa amin sa magitan ng text o message sa ating Family Matters #Monday Edition dito sa 1116 DXAS Your Community Radio. Ayan mga kapatid, so na-bless ba tayo? Marami ba tayong napulot na aral ngayong umaga na ang tunay na lakas ng Ama sa panahon ngayon ng Pasko? Asa ba na kisa ba ang source sa tuwa sa lakas? No, naatay atong lakas jud, no? Buhaton na to ang tanan. Pero timan ipod kanu na igsuon kung short man ka, no? Imo yung pangayoon sa Ginoo nga Lord na nahutdan kog kusog ron. O ikaw na po ko Lord, recharge ko karong adlaw. Dangan ta kay ginahabon, kinahanglan jud nga basta month of December mahatagan ako o pinaka the best ang ako ang mga minamahal sa buhay. Dili na siya sa dautan igsuon. Di na siya sayop, no? Pero always remember po mga kapatid, unang-una sa lahat mga kapatid, ang pinakamagandang regalo ang imuhang presensya, ang imuhang pagkaanaa diha sa panimalay. O, di ba? Nindot kay igsoon. O, kanunay tang magpasalamat sa atong buhi nga Dios o kanunay tang muampo Diyon. Ayan. So, mga ka-Monday, alam kong napapagod kayo. Tinuod na. Minsan, hindi niyo sinasabi. Tunod man yun. Minsan kayo ang huling natutulog at unang gumigising. Pero tandaan, God sees you. No? Nakikita ka ng Diyos. Kabalo ang Ginoo unsay naa sa imong dughan, sa imong kasing-kasing. Og wala ka niya gipasagdan, no? Hindi tayo hinihingi ni Lord na maging perfect fathers, no? Hinihingi lang niya maging faithful father. Ayan, kana jud ang pinaka-importante sa tanan. Ug kanunay nato nga ibutang sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing nga ingana jud ang kinabuhing amahan nga dili kita mahimong perpekto, pero ang gipangita sa kinobya sa tua maging faithful nga amahan sa kanunay. Ayan. So paano natin to maisabuhay ngayong December? Ayan, unang-una po mga kapatid, tandaan po natin ito ang dapat mag-lead sa family prayer. Start with 1 minute kahit simple lang. Pangalawa, make small connections daily, no? You may ask your kids, anak, kumusta ka today? O mo na ang imong dapat buhaton na apog kay pagkumusta sa imong anak. No, ask your wife, love, anong pwede kong maitulong? O na jud dili kay piminti lang ka kanang bro daw suwa ay lang bitaw kanang wala kay pangumusta. So mo ni ang dapat nimong buhaton. Pangatlo po mga kapatid, set a peaceful atmosphere. Dapat ikaw jud ang mulid ni ana. No, sa December maraming emotional triggers, no? So be calm, be gentle, be present, no? Dapat lang kanunay lang jud ka musabot sa tanang palibot, kanang positive ba sa kanunay, no? Pang-apat po mga kapatid, budget with wisdom, not pressure. No, hindi kailangang magpasikat sa handaan. Namong ko sa haygon nga ani jud dapat amuang handa, dapat makita ni pare nga ani jud among handa sa amuang panimalay, no? Hindi kailangan yan mga kapatid, hindi magpasikat sa ating handaan. Ang importante magkasama, no? Naamo sa isa't isa. Para simple lang gud. Alam mo mga kapatid, tayo mga Pinoy, natural naman yun ano nga maghanda ta. Naman yun na ato ang yun na practice. Pero why not gawin nating simple lang, no? Kung dili kaya, kung dili pasok sa budget, no, kada lang ayo pugsa. Ang importante diyan na amo himsog mo, no, healthy kayong lahat, nandyan kayo sa lahat, no, sa hapagkainan, no, naamo diha tanan. Kay nga naman kung saon man na nga daghan mo og mga handa nya wala mo'y unity, nagawatak-watak, no, nag-aaway, wow, wala gyud pulos. So
Mas okay nga simple ang handaan pero nagkakasama. Panglima po mga kapatid, declare. Sama sa gi-declare ni Joshua sa 24:15. Unsa nga sa imuhang panimalay, no? As for me, in my house, we will serve the Lord, no? Speak it over your house, no? Ilagay sa pintuan, gawing tema ng inyong pamilya, no? Kanang gingon niya, as for me, in my house, we will serve the Lord, no? Kahit anong mangyari, no? Ang Ginoo jud ang among alagaran sa tanang panahon. O, di ba? Nindot kayo. No, kung ikaw amahan, lalaki, kung imong ginabuhat sama sa gibuhat ni Joshua, no, mas nindot jud igsoon. Og excited na pud mamusugat sa bag-ong tuig. Og ato nang angay i-declare, i-claim nato sa atong panimalay nga kanunay jud mga lagad sa tanang panahon. Og always natong gina-practice sa atoong panimalay ang magpasalamat og mangayo ta og declaration sa ato ang panimalay. Ayan po mga kapatid. So mga ama, kayo ang spiritual leader ng inyong sambahayan. Huwag mong hayaang ang stress at clutter ng Pasko ang magiging direksyon ng inyong pamilya. Gamitin ninyo ang inyong lakas upang tipunin ang pamilya para magdasal bago kumain. Maglaan ng oras para sa kwentuhan at hindi lang sa Netflix. Okay, mamatanaw og Netflix pero kamo pod mag-istoryahanay pod mo, dili lang puro tanaw. At hanguin ang iyong pamilya mula sa pressure ng materialismo at ituro ang kapayapaan na matatagpuan sa mismong dahilan ng Pasko at yan ay si Jesus. Kaya ngayong Pasko mga kapatid, huwag kang panghinaan ng loob sa mga hindi mo naibigay o nagawa. Ang pinakamahalagang regalo na maibigay mo sa iyong asawa at mga anak ay ang matibay na panindigan na ang iyong pamilya ay natiling nakatuon sa Panginoon. No? Iyan ang tunay na lakas ng Ama. Ang lakas ng pag-ibig, pananampalataya at paninindigan. Ayan, hayaan mong ang deklarasyon ni Josue ang magiging panalangin mo ngayon na ang sabi, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Ayan, mula sa inyong lingkod, isang maligayang Pasko at manatili po kayong matatag sa pag-ibig. Ayan, so ngayong oras na ito ay dadako na po tayo sa ating panalangin. Aming Diyos na Ama na nasa langit, kami po'y nagpapatuloy na nagpapasalamat sa lahat ng iyong kabutihan. Panginoon, salamat po sa lahat ng kalalakihang nakikinig ngayon. Sa mga tatay, sa mga kuya, lolo, asawa. Bigyan mo sila ng lakas ngayong buwan ng Disyembre. Alisin mo ang pressure, palitan ng kapayapaan. Alisin niyo po ang pagod at palitan niyo po ng saya. Alisin niyo po ang pag-alala at palitan niyo po ng pananampalataya. Tulungan mo po sila na maging tapat sa iyong harapan upang sila ay makapagsabi ng buong puso na tulad na sinabi ni Josue, Panginoon, ngunit ako ay maglilingkod sa Panginoon. Bigyan mo po sila ng lakas na isantabi ang kanilang sariling pagod at pag-alala at piliin na ituon ang kanilang paningin sa iyo. Huwag mo po silang hayaang panghinaan ng loob sa gitna ng stress ng holidays. Bagkus punuin po sila ng iyong kapayapaan upang ang kanilang buhay ay maging patotoo ng inyong katapatan. Ito pong lahat, Panginoon, ay aming pinapasalamat at dinadalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos. Amen. At muli mga kapatid, maraming salamat. Una sa lahat, nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa kanyang gabay, karunungan at biyaya na siyang nagbigay daan para maisagawa natin ang programang ito. Sa kanya ang lahat ng papuri at pasasalamat. At syempre tayo din ay nagpapasalamat sa lahat ng tagapakinig sa oras na ito. Salamat sa inyong suporta at patuloy niyong pagtangkilik sa Family Matters.
Kayo po ang inspirasyon kung bakit patuloy naming ginagawa ang programang ito. At salamat din sa inyong mga mensahe, komento at pakikiisa. At syempre tayo din ay nagpapasalamat sa ating mga technicians kina Romel Paulino at Kuya Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na Radyo Singkauman kasama si Uto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Ako po, si Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless and mabuhay sa lahat. Bye-bye. Alam mo bang higit 500 bata ang namamatay kada taon dahil sa road crash? Kaya para iwas disgrasya, narito ang ilang road safety tips. Stop, look, and listen. Bago tumawid, palaging huminto para tumingin sa kanan at sa kaliwa. Tingnan at pakinggan kung may parating na sasakyan. Huwag maglaro sa mga kalsada. Hindi safe maglaro sa kalsada dahil sa mga sasakyan na dumadaan at baka masagasaan ka. Huwag mag-cellphone habang naglalakad. Kailangan ng buong atensyon kapag naglalakad sa daan. Baka madapa o masagasaan kapag nagse-cellphone. Tumawid lang sa tamang tawiran. Para palaging safe, sa pedestrian lang tayo dapat tumawid. Hawakan ang kamay ni daddy or ni mommy kapag nagtatawid sa kalsada. Tuwing tatawid ang mga bata, mas mabuting